Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ayon sa investigasyon, nagmula ang sunog sa isang kandilang naiwan na nakasindi sa loob ng silid. Nang dumikit ang kurtina sa apoy ng kandila, mabilis na nadilaan ng apoy ang tela hanggang sa tuluyang kumalat sa buong kwarto. Ikinuwento lamang iyon ni Oreo kay Taz matapos siyang makipag-usap sa mga pulis. Kaagad ding umalis si Taz ng ospital noon dahil amoy usok siya at kailangan munang umuwi sa kanyang kondominium upang maligo at magpalit ng damit. Wala na sana siyang balak bumalik dahil ramdam niya ang matinding pagod, ngunit tinawagan siya ni Oreo at sinabing hinahanap siya ni Odie. Kaya bumalik siya sa ospital. "Oh, Taz. Bumalik ka pala," bati ni Gardo habang nakatayo sa tapat ng pintuan, tila pa lamang sa nakakatok. Niyaya siya ni Gardo na magkape at hindi na siya tumanggi. Halata ang pagod sa mukha ng lalaki, lalo't parehong nasa ospital ang asawa at ang kakambal nito. Nakisama na lamang siya, maganda rin naman ang kanyang pakiramdam sa sandaling iyon. "Tinawagan ako ni Oreo kanina," basag ni Taz sa katahimikan. "Hinahanap daw ako ni Odie. Gising pa ba siya? O baka nagpapahinga na uli?" "Gising pa," natatawang sagot ni Gardo. "Duda akong makakapagpahinga iyon dahil nasa kwarto niya ang kambal." "Ah, ganoon ba? Kumusta ang asawa mo?" "Maayos na si Snooki, pati ang bata," masayang sagot ni Gardo. "Sa totoo lang, hindi namin alam na buntis pala siya. Dahil hands-on siyang ina, napagod siya kaya dinugo kanina, iyon ang paliwanag ng doktor. Pero ngayong alam na naming may darating na naman kaming anak, sisiguraduhin kong hindi na siya mapapagod." Pilit nang umiti si Taz habang patuloy na nagkukwento si Gardo tungkol sa pamilya nito. Noon niya lamang napagtanto na hindi pala tahimik ang lalaki, hindi dahil madaldal ito, kundi dahil po ng pagmamahal ang puso nito para sa asawa at mga anak. Gayunman, hindi pa rin niya lubos maintindihan ang ganoong uri ng kaligayahan. 31 taong gulang na si Taz, ngunit wala pa rin siyang balak mag-asawa, lalo na ang magkaroon ng tagapagmana, kahit kailan sa malapit na hinaharap. May kalayaan siya, at nakukuha niya ang gusto niya kung kailan niya nais. Lumaki siya sa isang sirang pamilya, at itinuturing niya ang sarili bilang isang dalubhasa sa mga bigong pagsasama. Batid niyang ang kasal ay hindi walang hanggang kaligayahan, kundi walang katapusang responsibilidad, pagtitiis at pagtatalo. Nasaksihan niya kung paanong pilit na pinagsikapan ng kanyang mga magulang na magsama alang-alang sa kanya, at kung paanong nauwi iyon sa pagsuko at paghahanap ng iba. 18 taong gulang pa lamang siya nang tuluyan nang maghiwalay ang kanyang ina at ama. Binigyan siya ng ina ng sasakyan at kondominium, unit naman ang ipinagkaloob ng ama. Pagkatapos, napagkasunduan na lamang ng dalawa na padalhan siya ng buwanang allowance. Dumadalaw sila paminsan-minsan, ngunit kusa rin siyang lumayo, lalo na nang magkaroon ng kanya-kanyang bagong asawa ang kanyang mga magulang. Inaamin ni Taz na napariwara siya sa loob ng ilang panahon. Nalulong siya sa bisyo, alak at ipinagbabawal na gamot, ngunit nagbago ang lahat ng atakihin sa puso ang kanyang ama at humingi ito ng tawad sa kanya. Doon niya napagtantong walang saysay ang galit. Tinanggap niya ang mga nangyari, inayos ang kanyang buhay, at tumulong sa negosyo ng pamilya matapos makapagtapos ng kolehiyo. Kung may isang bagay mang hindi niya kailanman nabago, iyon ay ang kanyang pagkahilig sa mga babae. Hinahangaan niya ang kanilang ganda, marahil iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman nakontento sa iisa. Kaya hindi niya maunawaan kung paano nagagawang maging tapat at lubos na masaya ni Gardo sa iisang babae at sa kanyang pamilya. Siya ay kontento na sa pagiging mag-isa. "Ah, gusto ko nga pala magpasalamat sa iyo," puto ni Gardo sa kanyang pagmumuni-muni. "Salamat sa pagliligtas sa kapatid ko." "Walang anuman," formal na tugon ni Taz. "Kahit sino naman siguro ang nasa kalagayan ko, ganoon din ang gagawin. May iba ka pa bang sasabihin at niyaya mo akong magkape?" Biglang naging seryoso si Gardo at napabuntong hininga. "Sa tingin mo ba, aksidente talaga iyon? Ibig kong sabihin ang sunog." "Ha," gulat na sagot ni Taz. Parang natauhan si Gardo at mabilis na umiling habang napatawa. "Ano ba itong naiisip ko?" "Wala iyon.
Kalimutan mo na. Pumunta ka na sa kapatid ko. Sigurado akong gusto kanyang pasalamatan ng personal. Sige, ikaw. Doon muna ako sa asawa ko. Maayos na si Odie at naroon ka naman na, pati si Oreo. Dumating na rin ang biyenan ko at ayokong isipin ni Mami Sandra na pinababayaan ko ang asawa ko, paliwanag ni Gardo, sabay tapik sa balikat ni Taz. Ikaw muna ang bahala sa kapatid ko. Tumango si Taz at dumiretso sa kwarto ni Odie. Mula pa lamang sa labas ay naririnig na niya ang tawanan ng mga bata, kaya hindi na siya nagtaka nang makita niya sina Tom at Jerry na nakaupo sa kama sa tabi ni Odie, na mukhang masigla na. Si Oreo naman ay nasa sofa, may lollipop sa bibig habang nanonood ng telebisyon. Uy, antok na bati ni Oreo. Uy, sagot ni Taz bago binalingan si Odie. Magandang gabi, binibining Odie Suarez. Umiti ang dalaga. Odie na lang, Anya. Ayoko rin sa buong pangalan, Taz Devlin. Taz na lang ang itawag mo sa akin. Sa gulat ni Taz, biglang tumawa ng malakas at masigla si Odie, saka tumingin kay Oreo. Sabi ko na sa iyo eh. Katulad siya ni Gardo, ayaw na ayaw sa buong pangalan. Hindi maitago ni Taz ang pagkabigla. Hindi niya inaasahang makikita si Odie na ganoon kasigla at masaya. Ang babaeng nakita niya sa mga video noon ay punang lungkot, ngunit ang nasa harap niya ngayon ay ibang-iba. Mas bagay kay Odie ang ganitong anyo, nakangiti at buhay ang mga mata. Gayunman, may kulang. May hinahanap siya sa dalaga na hindi niya maipaliwanag. Pasensya ka na at pinabalik pa kita rito, sabi ni Odie, bahagyang nahihiya. Hindi ko na malayang gabi na pala nang sabihin ko kay Oreo na gusto kitang makausap. Walang problema, sagot ni Taz habang umuupo sa tabi ng kama. Ako naman ang unang nangulit sa iyo. Ngumiti muli si Odie, banayad at taos puso. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Sinapo nito ang pisngi na tila nahihiya. Napakawalang ingat ko. Nakalimutan kong patayin ang mga kandila bago matulog. Nag-alay kasi ako ng dasal para kay Pluto. Kung narito lang siya, siguradong napagalitan na niya ako. Muling nagulat si Taz. Napaka-natural ng banggit ni Odie sa pangalan ng yumaong kasintahan, tila wala ng bigat, tila tinanggap na. Mag-ingat ka na lang sa susunod, mahinahon niyang sabi. Hindi naman malaking bagay ang nagawa ko. Ngumiti si Odie at hinarap ang kambal. Niyakap niya si Tom, habang si Jerry naman ay nagpakarga kay Taz. Hindi talaga ako sanay sa mga bata, naiilang na sabi niya, ngunit wala na siyang nagawa. Chocolate, sigaw ni Jerry. Wala akong chocolate ngayon, sagot ni Taz. Jerry, saway ni Odie. Mag-ayos ka kapag may bisita. Mana kasi kay Gardo, singit ni Oreo bago tuluyang pumikit sa antok. Humingi ng paumanhin si Odie kay Taz. Pasensya ka na, lalo na kay Jerry. Umiti na lamang siya kahit nairita na sa paghila ng bata sa kanyang kwelyo. Gusto ko rin sanang humingi ng paumanhin, dagdag ni Odie. Hindi ako nakasagot sa mga email mo. Pero ngayon ay maaari na nating pag-usapan ang plano mong pelikula kung kailan ka maluwag. Ipagpaliban muna natin hanggang makalabas ka ng ospital, sagot ni Taz. Mahalaga ang kalusugan mo. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Odie. Napakabuti mo. Salamat, Taz. Muling nagulat si Taz. Biglang, naging maayos sa pandinig ang kanyang pangalan. At iyon ang mas ikinagulat niya. Hinihintay ni Taz si Odie na nagtungo sa comfort room. Balak na niyang magpaalam sapagkat kailangan na rin niyang umuwi. Sumilip si Gardo kanina at kinuha na ang kambal, uwi na raw ang mga bata kasama ang biyena nito. Pagkatapos noon ay bumalik na rin agad si Gardo sa kwarto ng kanyang asawa, na tiyak na ayaw nitong iwan dahil sa labis na pag-aalala. Naka-confine pa rin si Snooki sapagkat ipinayo ng doktor na manatili muna ito sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Ayon sa doktor, sensitibo ang pagbubuntis ni Snooki sa pagkakataong ito. Nagulat si Taz nang lumabas si Odie mula sa banyo, nakapagpalit na ito ng t-shirt at pantalon. Sandali! Aalis ka na? Gulat niyang tanong. Tumango si Odie at umupo sa kama upang isuot ang mga medyas. Taz, maaari ba akong humingi ng pabor? Ah, oo, naman, mabilis na sagot ni Taz, biglang nagising ang diwa. Ngayon lamang siya nakakita ng babaeng walang kaarte-arteng nagsusuot ng medyas sa harap niya. Hindi naman siya nagrereklamo, napansin pa nga niyang maganda ang mga paa ni Odie. Tama na, Taz Devlin 42.
Para kang masyadong mapagmasid, saway niya sa sarili. Maaari mo bang ipakiusap sa mga nurse ang mga papeles para sa paglabas ko? Tanong ni Odi. Ha, 10:00 na ng gabi. At sabi ni Gardo kanina, bukas ka para uwi, pagtataka ni Taz. Masyado lang siyang nag-aalala, natatawang sagot ni Odi habang isinusuot ang kabilang medyas. Wala naman ng dahilan para manatili pa ako rito. Sigurado ka ba? Saglit na natigilan si Odi. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ayoko sa ospital. Maraming masasamang alaala ang bumabalik. Hindi na nagtanong pa si Taz. Naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang lungkot ni Odi. Ilang buwan itong nanatili sa ospital noon kasama si Pluto, tiyak na iyon ang masakit na alaalang tinutukoy nito. Ayaw man niya sa mga babaeng po ng dalamhati, sa pagkakataong ito ay tila kaya niya itong unawain. Hindi rin niya alam kung bakit. Sige, sabi niya sa huli. Kakausapin ko ang nurse. Nag-angat ng tingin si Odi at ngumiti. Salamat. Lumabas si Taz at nagtungo sa nurse's station upang ayusin ang discharge papers ni Odi. Lumabas na maayos ang lahat, clear ito sa doktor at sa mga isinagawang pagsusuri. Pinaghintay na lamang siya ng nurse sa pagproseso ng mga papeles. Siya na rin ang nagbayad ng lahat ng bayarin sa ospital. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang nakahalukip-kip si Odi habang nakatingin kay Oreo na mahimbing nang natutulog sa sofa. Uy, bati ni Taz. Gigisingin ko ba siya? Tanong ni Odi, hindi pa rin lumilingon. Pero kapag ginising ko siya, tiyak na isusumbong lang niya ako kay Gardo. Hindi mo ba ipapaalam kay Gardo na aalis ka na? Doon lamang tumingin si Odi sa kanya at bahagyang umiti habang umiling. Hindi niya ako papayagan. Kaya, tatakas na lang tayo. Ano, gulat na sambit ni Taz. Lumampas ang tingin ni Odi sa kanya nang pumasok ang isang nurse. Ipinapirma kay Taz ang discharge papers at wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Halika na, masiglang aya ni Odi nang makalabas ang nurse. Sigurado ka ba talaga rito? Nag-iwan na ako ng sulat para kay Gardo. Bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni Odi ang kanyang braso at hinila siya palabas ng kwarto. Para itong batang palihim na tumatakas, palihim pang lumilingon sa kaliwat kanan habang hinihila siya. Hindi agad nakapag-react si Taz. Sanay siyang nilalapitan ng mga babae, ngunit hindi sa ganitong paraan na para silang mga salari na may iniiwasan. Napatingin siya sa kamay ni Odi na nakahawak sa kanyang braso. Malambot at mainit ang balat nito laban sa kanya. Sa isang iglap, naisip niya kung ganoon din kaya ang pakiramdam ng iba pang bahagi ng katawan nito, banayad, mainit at nakaakit. Tumigil ka, saway niya sa sarili. Napasinghap si Odi at agad siyang natauhan. Si Gardo. Napatingin siya sa direksyong tinutukoy ng dalaga. Parang nasilayan niya si Gardo na kalalabas lamang ng elevator, may dalang mga supot ng pagkain, ngunit hindi na niya natiyak dahil bigla na siyang hinila ni Odi papunta sa hagdanan. Napilitan tuloy siyang tumakbo kasabay nito. Dahil sa kanilang pagmamadali, marami silang nabangga, may mga sumimangot, may mga nagreklamo pa. Pasensya na. Natatawang sigaw ni Odi sa mga nadaanan nila, tila ba aliw na aliw pa sa sitwasyon. Sa totoo lang, ayaw ni Taz na hinihila, pinagtitinginan at pinapagalitan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya magawang mainis. Nang mapatingin siya kay Odi at makita ang ngiti nito, tila panandali ang nabura ang lahat ng galit niya sa mundo. Hindi niya namalayang napapangiti na rin siya. Siguradong magagalit si Gardo kapag nalaman niyang tinulungan kitang tumakas, sabi ni Taz habang bumababa sila ng hagdan, iling-iling ngunit nakangiti. Hindi niya gagawin iyon, natatawang sagot ni Odi. Malaki ang utang na loob niya sa iyo. Pagkatapos ay hinarap siya nito. Pasensya na at nadamay ka. Nagkibit balikat si Taz. Ayos lang. Ihahatid na kita sa inuuwian mo para makapagpahinga ka na. Sandaling nag-alinlangan si Odi, ngunit kalaunan ay tumango. Sige, salamat. Inaasahan, sagot ni Taz habang inaakay siya patungo sa parking lot. Pinagbuksan pa niya ito ng pinto. Sakay ka na. Ngumiti si Odi at sumunod. Nang makapasok si Taz sa driver's seat, tinanong niya kung saan niya ito ihahatid. Bahagya siyang nagulat nang sabihing sa tea house, ang clothing shop ni Odi. Nasa 2 palapag ang kwarto ko, paliwanag ni Odi. Mas praktikal para sa akin na doon na tumira. Ah, ganoon ba, sabi ni Taz. Pero ligtas ba roon?
Mag-isa ka lang, hindi ba? Tumango si Odi. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya at ipinakita ang screen kay Taz. Tingnan mo kung sino ang tumatawag. Sinulyapan ni Taz ang screen, pangalan ni Gardo. Nako, lagot si Oreo. At mas lalong lagot ako kapag nalaman niyang kasabwat mo ako. Mumiti lamang si Odi at pinatay ang cellphone. Hinubad niya ang sapatos, isinampa ang mga paa sa upuan, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Mas komportable ako sa ganitong posisyon kapag nasa sasakyan, paliwanag niya. Ah, sige, tanging nasabi na lang ni Taz. Wala na rin siyang magagawa at sa totoo lang, mukhang napaka-cute ni Odi sa ayos nitong iyon. Maya-maya, seryosong nagsalita si Odi. Taz, kung gagawin ninyong pelikula ang kwento namin ni Pluto, kailangan mong marinig ang kwento ko mismo, hindi ba? Sumeryoso rin si Taz. Oo, may inihanda na akong creative team. Creative team? Bayro ni Odi. Sila ba ang babago ng todo sa kwento namin para kumita sa takilya? Hindi na siya na insulto. Batay sa kwento mo ang pelikula, sagot niya. Pero may ilang pagbabago talaga. Mumiti si Odi at tumingin sa labas ng bintana. Hinding-hindi ko inakalang ang may-ari mismo ng Devlin Films ang lalapit sa akin. Mataas ang interes ng publiko sa kwento ninyo, tapat na sagot ni Taz. Mahilig talaga sa drama ang mga Pilipino, anya. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Taz. Hindi ako komportable magkwento sa harap ng maraming tao. Maaari bang ikaw na lang ang makinig? Kailangan mong makausap ang scriptwriter, sagot niya. Kung ganoon, i-record mo na lang ako habang ikinukwento ko sa iyo. Mas komportable ako sa iyo. Tumaas ang kilay ni Taz. Komportable siya sa akin. Nakakatuwang pakinggan iyon. May isa lang akong kondisyon, seryosong sabi ni Odi. Ikaw ang magdodokumento ng kwento ko. Ibig sabihin, madalas silang magkasama, dalawa lamang sila. Nakakaakit ang ideya. Sang-ayon ako, sagot niya. Pero pipirma ka ng kontrata bukas. Walang problema, nakangiting sagot ni Odi. Kailan tayo magsisimula? Sa susunod na linggo. Kailangan ko munang pumunta ng Cebu. Cebu? Tinawagan ako ng mga magulang ni Pluto. Gusto ko silang dalawin at personal na humingi ng paumanhin. Ah, naiintindihan ko, sabi ni Taz. Kita tayo sa susunod na linggo. Natawa si Odi at itinaas ang kamay. Pangako. Hindi na ako magtatago. Sa susunod na kabanata, magsisimula ang mas personal na paglalakbay ni Taz at Odi habang unti-unting binubuksan ni Odi ang mga sugat ng kanyang nakaraan sa harap niya. Samantala, sa likod ng mga ngiti at biro, sisibol ang isang damdaming parehong pilit nilang itinatanggi, ngunit hindi na kayang pigilan. Kaya abangan natin,